siguro at that time, I was just so lost. Siguro, hindi ko rin alam, meron din akong pinagdadaanan inside. Hindi mo alam kung kailan ulit mauulit yan, sumama ka, pumunta ka. Yung mga ganon, kahit na meron namang validation ng mga people around me, I feel like hindi siya parang nakaka-guilty kasi nga, hindi mo alam if tama ba na yung free time na yun, you spend it with your friends or spend it with yourself rather than spending it with your kids. We'll pick another card. Okay. This. What are you healing from? Ooh. Madami. Ala, naiyak ako. Siguro yun from the disappointments I made to the people I love. Siguro isa rin, I'm healing from my old self. Yung dating ako. Because, of course, I'm not perfect. May mga bagay akong nagawa na I'm not really proud of. Alam mo yung parang kung pwede lang ma-erase mo siya or parang pwede ka na lang mag-pretend na hindi siya nangyari. Gagawin mo. But hindi eh. I learned na yung mga past mistakes ko, the bad choices, the poor decisions, I learned na lahat naman yun, minold ako kung ano ako ngayon. Kung paano ako mag-isip ngayon, the way I see life, my perspective, lahat ng napagdaanan ko before, malaking bagay sila kung bakit ako ganito na ngayon. Kaya siguro hindi naman sa regret, parang yun nga lang, I'm healing from it because I know I can do better eh. Parang ganun. Parang siguro at that time, I was just so lost. Siguro hindi ko rin alam, meron din akong pinagdadaanan inside. Maybe I'm just in denial. Pero ayun nga, I'm healing from it and yun, sa disappointments na nabigay ko sa parents ko. If you were to say something to your old self, that old self na na-experience na lahat ng mga bagay na na-experience mo before, ano yung sa tingin mo, sasabihin mo sa kanya or ano yung mapapayo mo sa kanya? To not worry about things because eventually it gets better. Eventually, it will get better and things really do get better. Yun lang, na parang you just let go and let God. Kasi yung mga bagay na out of our hands, it should be out of minds. You know, the things that you can't control, dapat i-let go mo siya eh. Kasi hindi mo nga siya mahawakan eh. Wala siya sa mga palad mo. So, dapat wala rin siya sa mind mo. Parang ganun. Yun, it will really get better. And what about yung mga parang advice na parang sa tingin mo, hug sa kanya? Siguro maybe to keep going. Palagi lang to keep going sa lahat ng pagkakataon. No matter how hard yung situation ngayon, yung feeling mo parang wala nang patutunguhan or there's no point sa mga bagay na ginagawa mo or sa mga gusto mo pang gawin. You just go on with your life. You have to move forward palagi. Kahit pa gaano kalala yung pagkadapa, kailangan palaging magpatuloy. Because that's life. It goes on. So dapat ikaw din. Okay, basahin ko lang yung nasa likod. Okay. Sabi nga dito, every day gets better, you'll get there. And I think you're there na. Yeah. And you'll get there kapag hindi man ngayon na nadapa uli. Eventually, yun nga, sabi mo, it gets better. Yes. Yan. For our next card. Okay. Maybe here. This one. Sige. Oh, okay. Feel ka So, ang sabi ng question, kailan mo huling inuna ang sarili mo nang walang guilt? Oh my God. Siguro, as a mom, medyo mahirap na question yan, no? Kasi parang most of the time, kapag inuuna mo yung sarili mo while you have little ones beside you, medyo talaga siya yung nakaka-guilty. Parang, siguro, kahit wala, kunyari, for example, wala akong school or I don't have nothing to do with school. Tapos, sasabihan ako ng partner ko because my partner is very supportive naman talaga. Sabihin niya na mag-unwind ako or labas ako with friends. Kapag nagyayaya yung mga friends ko, sinasabi ko sa kanya, parang ayokong pumunta kasi nga, hindi dahil sa ayoko silang makita but because I feel like nga, I am so left behind. Parang ganun kasi. Pero lagi naman yung sinasabi, no, hindi mo alam kung kailan ulit mauulit yan, sumama ka, pumunta ka. Yung mga ganun, kahit na meron namang validation ng mga people around me, I feel like hindi siya parang nakaka-guilty kasi nga, hindi mo alam if tama ba na yung free time na yun, you spend it with your friends or spend it with yourself rather than spending it with your kids. Mm-hmm. So parang ako ngayon, whenever I have the free time, kahit pa half day lang yan or maybe one whole day,
palagi, lalo na dun sa eldest ko, to my eldest daughter, palaging sa kanya ko ilalaan hanggat kaya. Yung kahit sa school half day ako hanggang afternoon, didiretso ako sa kanya. Alam mo yun, kahit yung mga maliliit, mga pasundot-sundot na oras na yun, ibibigay mo sa kanila. Kasi deserve nila yun eh. And kailangan yun eh. And yun talaga yung sinasabi nila na mom guilt. Yeah, totoo yun. Sobrang totoo yun. Na parang pag hindi sila kasama or nangungulila ka sa kanila, sa presence nila, parang you're somewhere and okay pa ba sila? Ano nangyayari sa kanila? You need an update parang every second ba or every minute. Pero I won't lie ha, may mga times din talaga na hihingin mo siya. Hihilingin mo yung parang, kailan kaya ako magkakaroon ng breather? Kailan kaya ako makakahinga ng, alam mo yun, ng okay lang, ng maluwag, ng wala akong iniisip. But then again, I'm very thankful sa parents ko talaga, sa help ng parents ko, and to my partner, because never naman nilang pinagdamot yun sa akin. Hanggat kayang ibigay nila yun sa akin, ibibigay nila. Hanggat kaya nilang hayaan ako, hahayaan nila ako. Kaya, yun, I'm very, very blessed sa mga tao sa paligid ko. Kaya hindi ko naman siya madalas na nararamdaman. Siguro ako na lang, it's a me problem, kung ba't ko siya nararamdaman pa rin. Every once in a while din kasi need din ng mothers to unwind, to breathe. Yes, of course. Para din, since sabi nga nila, fill up your own cup first. Para naman mayroon kang maibibigay na na mga pagmamahal sa kids mo. Because you cannot give what you don't have. Yes. Diba?